Beyond Labels, pagkilala sa sarili ng mga taong may kapansanan. Hello, good day, and mabuhay everyone! Welcome sa Beyond Labels, ang podcast na naglalaman ng usaping makabuluhan sa panahon ngayon at puno ng aral. Ako si Bea Minimo, first year college student taking Bachelor of Special Needs Education. At kung first time mo rito, welcome na welcome sa'yo. Ngayon, we were talking about one of the important topics, ang disability and self-perception. Pero, teka muna, pause muna tayo. Dahil bibigyan muna kita ng isang what if. What if, biglang nag-iba ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo? Hindi dahil sa'yo, kundi sa tingin ng ibang tao. Diba, ang sakit-sakit ng what if na yon. Pero, ayon ang realidad para sa mga taong may kapansanan. Madalas, ang pagtingin sa sarili nilang pagkatao ay hindi na base sa kung sino talaga sila o hindi na sila nabibigyan ng pagkakataong makilala kung ano at sino talaga sila dahil sa mga taong humusga sa kanila agad pati na rin sa kung paano sila tratuhin ng lipunan. Kaya naman, ngayong episode ay aalamin natin kung paano naapektuhan ng disability ang self-perception, paano natin ito mababago, at higit sa lahat ay kung paano tayo makakatulong para magkaroon ng mas inklusibong pananaw sa mundo. Ready na ba ang mga amiga ko dyan? Say aha-aha naman dyan! Aha-aha! So ayan. Para mas maintindihan natin, let's talk about kung ano nga ba ang self-perception. So, basically, ito ang paraan kung paano natin tinitingnan at kinikilala ang ating sarili. Kabilang din dito ang ating self-worth, confidence, at identity. Pero, paano kung palagi kang sinasabihan ng ibang tao na, ang hina mo naman, hindi ka naman sapat eh. At mas lalong, hindi mo naman kaya yan sa tingin mo. Posible bang makaapekto ito sa ating self-perception? Siyempre ang sagot ay, oo, yes, of course, nakakaapekto ito sa ating self-perception. At dahil dyan, mag-background and context, check muna tayo. Ayon sa American Psychological Association, maraming taong may kapansanan ang nakakaranas ng low self-esteem dahil sa stigma at diskriminasyon ng mga tao sa kanila. Sa halip na tignan ang kanilang kakayahan ay mas pinapansin or binibigyan ng tuon pa ng lipunan ang kanilang mga limitasyon. Diba? Alam na nga na may limitasyon, ayun pa yung pupunain. At hindi yun tama. At eto pa, additionally, alam nyo ba na may konsepto na tinatawag na internalized ableism? Ito ay yung kapag may kapansanan ay napaniwala ng lipunan na hindi sila sapat. Ayun yun na kapag naniwala ang isang may kapansanan na hindi sila sapat, tinatawag yun internalized ableism. Ayon sa National Institute of Health, isa ito sa malaking dahilan kung bakit maraming may kapansanan ang nagkakaroon ng anxiety at depression. So, malaki yung impact nito sa kanila, guys. So, grabe lang, no? Pero, yun nga, bakit nga ba ganito? Ano ang mga factors na nakakaapekto sa self-perception ng mga may kapansanan? Siguro dito na rin papasok ang psychological at philosophical perspective. So now, let's move on to the critical analysis of the philosophic and psychosocial development of the self. So, pag-usapan natin ang psychology. Unang-una dito si Erik Erikson. So, sino nga ba si Erik Erikson? Si Erik Erikson ay isang sikat na psychologist at may theory tungkol sa identity development. Ang sabi ni Erik Erikson ay ang bawat stage ng buhay ay nagkakaroon tayo ng mga struggles
na nakakatulong sa atin sa pagbuo ng sarili nating pagkatao. Pero paano nga kung lumaki tayo na palaging sinasabi na, di mo naman kaya yan? O, iba ka kasi sa iba, kaya ganyan ka lang. Syempre ay maapektuhan nito ang pagkakilala mo sa sarili mo at ito na rin ang isa sa mga struggles na pinagdadaanan ng mga taong may kapansanan. And additionally again, ayon sa social learning theory ni Albert Bandura, ang pagtingin natin sa sarili natin ay naapektuhan ang pagtrato sa atin ng ibang tao. Kung palagi tayong sinasabi na mahina ka, dadating tayo sa point na paniniwalaan na lang natin ito na mahina talaga tayo. And wait lang hindi lang psychology ang dapat natin natingnan dito, kundi sabi nga ng mga existentialist philosopher like Jean-Paul Sartre na tayo ang may control sa ating sariling story and we don't need others to define who we are. So, diba sobrang tama nun, like girl, sobrang perfect. So, if ganito ang epekto ng lipunan sa self-perception ng mga may kapansanan, on what way natin ito mababago? Meron ako dito mga possible solution na pwedeng gawin. So right now, nasa exciting part na tayo at talaga namang kinikilig ako sa inyo dahil sinusubaybayan niyo pa rin ako until now. At hopefully napatapusin niyo ito dahil ito na yung possible solution. Ito na yung solution sa problemang kinakaharap ng mga taong PWD. Ano nga ba ang pwede nating gawing paraan? So first, ang solution natin dyan ay representation. So, ayon kay Le Monde, ang pagkakaroon ng positibong representasyon ng mga PWD o person with disability sa media ay nakakatulong or nakaka-help na magbago ang pananaw ng lipunan sa kanila. For example na lamang dito ay ang pag-share natin ng mga posts about awareness and things to do for them para ma-help natin sila ma-boost yung confidence nila. And second ay ang mental health support. So, merong isang article mula sa Self Magazine. Maraming Paralympic athletes na nagretiro na nakararanas ng identity loss or pagkawalang ng identity. So, in this situation, pinapakita na hindi lang physical support ang need nila and kailangan din nila ng emotional support. And of course, tayong lahat ay may mahalagang papel dito para sa kanila dahil dapat nating baguhin ang ating mga pananaw sa katulad nilang mga PWD o person with disability na imbes na sabihin nating kawawa naman sila, bakit hindi natin sabihin na, wow, ang galing-galing mo naman, ipagpatuloy mo lang. At ito na nga, so here comes to an end nga talaga, no? Oh, kamusta mga amiga ko dyan? Marami ba kayong nakuwang aral? Ay ba, dapat lang dahil maliwanag na ang self-perception ng mga PWD ay naaapektuhan ng lipunan at may magagawa tayong paraan para baguhin ito. Para sa ating lahat, tandaan natin na hindi tayo dapat ang naging hadlang sa pag-unlad ng iba, kundi tayo dapat ang maging daan para sa mas inklusibo na mundo. Kung ikaw ay isang taong PWD o person with disability, gusto ko lamang sabihin at ipaalala sa iyo na hindi disability mo o limitasyon mo ang nagde-define sa iyo, kundi ang iyong pagsisikap, pangarap at talento. At kung nagustuhan nyo ang aking episode na ito, share mo sa friends, family mo, at sama-sama nating baguhin ang nakasanayan. Maraming salamat sa pakikinig sa Beyond Labels. Until our next episode. Ay, teka muna. Meron akong huli
at importanteng paalala sa ating lahat na tayo ay tao at hindi tao lamang. Maraming salamat ulit at see you sa ating next episode. Goodbye everyone! See you mga amiga ko!